Original Bomba Queen, Charito Solis, ano ang kinamatay at gaano kalaki ang kontribusyon sa pelikulang Pilipino? Si Rosario Violeta Solis Hernandez mas naging tanyag bilang Charito Solis sa isa sa mga pinakamagagandang mukha sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino at itinuturing na isang gem o Philippine cinema. Isang multi-awarded star na humakot ng iba't ibang awards. Siya rin ang kauna-unahang Pilipinang nanalo ng International Award dahil sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Dahil sa Isang Bulaklak. Nung siya ay 19 taong gulang ay ipinakilala siya ng kanyang tiyuhin sa may-ari ng LVN Production na si Doña Narcisa de Leon. Eksaktong naghahanap noon ng bagong mukha ang LVN na ipapareha sa aktor na si Jaime de la Rosa. Bagamat tinanggihan ni Charito sa simula na pasukin ang mundo ng pelikula, ay pilit naman siyang kinumbinsi ng may-ari ng LVN dahil kinakitaan na agad ito ng malaking potensyal. At sa unang sabak pa nga lang ay matagumpay na nitong pinagbidahan ang pelikulang Niña Bonita noong taong 1955 sa direksyon ng F.H. Constantino. Dito na nagsimula ang pagyabong ng pangalan ni Charito Solis sa industriya, di lang sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Mahigit 100 pelikula ang kanyang pinangunahan kasama ang mga bigating artista tulad ni Daking Fernando Poe Jr. sa pelikulang Sandata at Pangako noong 1961. Alam nyo ba na si Charito Solis din ang kauna-unahang aktres sa Pilipinas na nagpakita ng kanyang dibdib sa isang pelikula? Ito ay ang pelikulang Igorota noong taong 1968 kung saan ay itinanghal siyang Fama's Best Actress para sa nasabing pelikula. Tumagal ng mahigit 4 na dekada ang kanyang pananatili sa showbiz at hindi nawala ang karisma sa masa lalo na noong gampanan nito ang karakter na si Ina Magenta sa TV sitcom na Okay Ka Perico kasama si Vic Soto sa loob ng halos 10 taon. Nagimbal ang lahat nang marinig ang balita na si Charito Solis ay pumanaw na sa edad na 62. Ayon sa mga balita ay nasa isang resort sa Laguna ang veteranang aktres nang ito'y dumaing ng pananakit at paninikip ng dibdib. Agad namang itinakbo ang aktres sa ospital, ngunit bago pa sumapit ang hating gabi ay binawian na ito ng buhay dahil sa atake sa puso noong January 9, 1998. Nagtapos man ang kanyang buhay sa masaklap na pagkakataon, si Charito Solis ay maituturing na isang kayamanan sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino dahil sa malaking ambag nito sa industriya at marapat lang na ihanay sa listahan ng mga alamat ng Philippine cinema. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.